Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 3, Aralin 4. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Na isa sa buhay ang pagiging magalang sa kapwa sa pamamagitan ng pantay-pantay na pakikipag-ugnayan sa kabila ng pagkakaiba-iba. Halimbawa, walang pagtatangi sa kapwa anuman ang kanyang estado sa buhay. Una, nakapaghahambing ng mga pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng sarili at kapwa. Ikalawa, na ipaliliwanag na ang mga pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba ay patunay na lahat ay may karapatan at tungkulin na dapat kilalanin ng bawat isa tungo sa mapayapang ugnayan. Ikatlo, nakabubuo ng mga paraan upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Mga nilalaman. Pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Una, kahulugan ng pagkakapantay-pantay at pagkilala sa mga karapatang pantao. Ikalawa, pagkilala sa ating tungkulin na igalang ang ating kapwa alinsunod sa mga karapatang pantao habang tungo sa kultura ng pagkakapantay-pantay. Ikatlo, mga paraan ng pagtataguyod sa pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba. Unang araw. Maikling balik-aral. Alam ko, ipakita ko. Balikan natin ang mga kaalaman na inyong natutuhan sa nakaraang paksa tungkol sa pagtitipid. Alam ko, tukuyin ang tatlong mga kaalaman na iyong natutuhan tungkol sa kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok. Halimbawa, mahalagang mag-ipon, mag-impok at magtipid upang magawa ang mga aktibidad na gusto o pinapangarap mong gawin. Ipakita ko. Isulat kung paano maipapakita ang mga paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na iyong isinasabuhay. Halimbawa, ipinapakita ko ang pagtitipid at pag-iimpok sa pamamagitan ng pagtatabi ng kaunting halaga mula sa araw-araw kong baon sa eskwela. Panghikayat na gawain, humanap ng kapareha at pag-usapan ang pagkakaiba-iba at pagkakatulad ng iyong sarili at sa iyong kapwa. Gamitin ang mga konsepto na nakasulat sa lobo. Kasarian, kulay ng balat, pamilya, libangan, interes, at mata, ilong, bibig o hugis ng mukha. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, isip, usap, sulat. Pag-isipan at pag-usapan ang mga ideya na posibleng sagot sa sumusunod na tanong. Isulat ito sa papel. Kapag nakikita kita sa pamamagitan ng aking mga mata, iniisip ko na tayo ay magkaibang magkaiba. Ngunit kapag nakikita kita sa pamamagitan ng aking puso, alam kong tayo ay magkapareho.
Narito ang mga tanong. Una, ano sa palagay mo ang sinasabi ng pahayag? Sagot, ang pahayag ay nagsasabing ang panlabas na anyo ng tao ay maaaring magpakita ng pagkakaiba. Ngunit kung titingnan natin gamit ang ating puso, makikita natin ang pagkakapareho natin bilang tao. Ang tunay na pagkakaunawaan ay nanggagaling sa pagtanggap sa kalooban ng iba. Ikalawa, tingnan mo ang iyong mga kaklase, saan kayo nagkakaiba-iba at saan nagkakapareho. Kumpletuhin ang pangungusap sa kahon. Magkapareho kami sa at magkaiba kami sa. Kumpletuhin ito at ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ikatlo, pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba. Pwede kaya? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ibigay ang kasing kahulugan at kasalungat ng mga salita na nakapaloob sa unang hanay. Mga salita, diskriminasyon at pantay-pantay. Ibigay ang kasing kahulugan at kasalungat. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Kahulugan ng pagkakapantay-pantay at pagkilala sa mga karapatang pantao. Focus, basa. Basahing mabuti at unawain ang sumusunod na sanaysay, bigyang pansin ng kahulugan ng pagkakapantay-pantay at ang mga artikulo ng karapatang pantao na nagpapahalaga sa karapatan ng bawat isa. Ang pagkakapantay-pantay ay isang konsepto o prinsipyo na naglalayong ituring ang lahat ng tao na may parehong halaga at karapatan. Ito ay naglalaman ng pangunahing ideya na bawat isa ay mayroong kaparehong dignidad, karapatan at oportunidad na magtagumpay sa buhay. Ano ang kahulugan ng pantay-pantay? Ang pantay-pantay ay tumutukoy sa karapatan ng bawat tao sa parehong pagtrato at pagkakataon, anuman ang kanilang kasarian, lahi at posisyon sa lipunan. Ang pantay-pantay ay batay sa paniniwala na walang sino man ang dapat magkaroon ng mas mababang pagkakataon sa buhay dahil sa kanilang pinagmulan, paniniwala, oryentasyong sekswal at maging sila man ay may kapansanan. Sa kasaysayan, maraming grupo ang nakaranas ng diskriminasyon, lalo na ang kababaihan, dahil sa kasarian, kulay ng balat, relihiyon, at iba pa. Noong ika-10 ng Disyembre taong 1948, ang pangkalahatang kapulungan ng mga bansang nagkakaisa ay nagsagawa at nagpahayag ng pandaigdig na pahayag ng mga karapatan ng tao. Kabilang sa mga artikulo na karapatang pantao batay sa pagkakapantay-pantay ay ang sumusunod. Artikulo bilang 1.
Ang lahat ng tao'y sinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katuwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Artikulo bilang 2. Ang bawat tao'y karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa pahayag na ito, nang walang anumang uri ng pagtatangi, gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampolitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan. Bukod dito, walang pagtatanging gagawin batay sa katayuang pampolitika, jurisdiksyonal o pandaigdig na kalagayan ng bansa o teritoryong kinabibilangan ng isang tao, maging ito ay nagsasarili, itinitiwala, di nakapamamahala sa sarili o nasa ilalim ng anumang katakdaan ng soberanya. Artikulo bilang 3. Ang bawat tao'y may karapatan sa buhay, kalayaan at kapanatagan ng sarili. Artikulo bilang 4. Walang sino mang aalipinin o bubusabusin. Ipagbabawal ang anumang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin. Artikulo bilang 5, walang sino mang pahihirapan o lalapatan ng malupit, di makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa. Artikulo bilang 6. Ang bawat tao'y may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas. Artikulo bilang 7. Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga ng batas. Ang lahat ay may karapatan sa pantay na pangangalaga laban sa anumang pagtatangi-tanging nalalabag sa pahayag na ito at laban sa anumang pagbubuyo sa gayong pagtatangi-tangi. Artikulo bilang 8. Ang bawat tao'y may karapatan ng mabisang lunas ng karampatang mga hukumang pambansa tungkol sa mga gawang lumalabag sa pangunahing mga karapatan na ipinagkaloob sa kanya ng saligang batas o ng batas. Artikulo bilang 9, walang sino mang ipaiilalim sa di makatuwirang pagdakip, pagpigil o pagpapatapon. Artikulo bilang 10. Ang bawat tao'y may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang kinikilingan, sa pagpapasya ng kanyang mga karapatan at pananagutan at sa anumang paratang na kriminal laban sa kanya. Mula sa mga karapatang pantao na nabanggit ay binuo ang iba't ibang batas na magsusulong at uusig sa sino mang lalabag sa mga karapatang pantao. Sa Pilipinas at sa buong mundo, ang pagkakapantay-pantay ay patuloy na isinusulong ng iba't ibang sektor ng lipunan upang labanan ang porma ng pang-aabuso sa karapatang pantao at para sa pagtataguyod ng mas makatarungang lipunan. Ang pagkakapantay-pantay ay hindi tungkol sa pagbibigay ng benepisyo para sa ilang tao lamang, kundi sa pagbibigay ng benepisyo para sa lahat. Pagproseso ng pag-unawa, gawang aralin bilang isa, mapa-isip.
Gamit ang mga kahon, isulat ang iyong naunawaan tungkol sa pagkakapantay-pantay. Gawing gabay ang mga sumusunod na mga tanong. Una, ano ang kahulugan ng pagkakapantay-pantay? Ikalawa, bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay? Ikatlo, saang mga karapatan pantao nag-ugat ang pagkakapantay-pantay? Ano ba ang pagkakapantay-pantay? Isulat ito sa iyong kwaderno. Ang ating pagkakaiba-iba ay nagpapalakas sa atin. Ito ay isang sanaysay na sinulat ni Elizabeth Collier. Hindi ko gusto ang aking bagong salamin. Ang laki, bilog at kulay asul nito ay sobra. Ang pagiging iba sa ibang mga bata ay nakakatakot. Ano ang dapat kong gawin? Itatago ko ba ito sa aking backpack o marahil sa aking pencil case? Natatakot ako na lahat ay mang-aasar sa akin kapag nakita nila ito sa aking muka. Hi Nick, tingnan mo. May bagong ngipin ako. Kumikislap ito sa ilaw. Magpapabuti sa kalusugan ng aking mga ngipin at tutulong sa pagtama ng aking kagat. Tara na, bilis. Ayaw nating malilate sa paaralan. At siya nga pala, gusto ko ang iyong salamin. Sa tingin ko, astig ang mga ito. Talaga ba? Baka ang pagiging iba ay hindi masama. Si Sarah, may bagong ngipin at hindi siya malungkot. Ang pagkakaiba-iba ay may halaga, kahit ano pa ang sabihin nila. Sa palagay ko, tayong lahat ay magkakaiba sa isang espesyal na paraan. Mula sa kutis na ating suot hanggang sa ayos ng ating buhok, sa Diyos na dinadasalan hanggang sa pagkaing pinagsasaluhan. Si Jason ay mahilig sa skateboard at si Billy ay nagbibisikleta. Ang ilan sa mga kaibigan ko ay sumasakay ng bus. At ako, gusto ko naglalakad sa kalsada. Hindi ko gusto ang maglaro ng football kahit na lalaki ako. Ang ballet dancing ang siyang kasiyahan at ligaya ko. Dahil sa aking tono, ang tunog ko'y iba sa'yo. Pero tandaan mo, para sa akin, ang iyong wika ay bago. Hindi ako masyadong nakakarinig, ngunit hindi ito makakasira sa aking mga plano. Kaya nag-aral ako ng sign language, gamit ang mga kamay ko. Wow! Magkaiba talaga tayo, ngunit ito ang nagbibigay sa atin ng kakaibang anyo. Mula sa ating mga ngiti at lakad, hanggang sa ating pagsasalita. Si Fatima ay may pulang tuldok at si Milan ay may freckles o pekas sa muka. Kung walang pagkakaiba-iba, ang mundo'y nakakabagot na parang isang sumpa. Araw-araw iginagalang ko ang mga taong kaiba sa akin at sila'y magiliw din sa akin. Lahat tayo ay may iba't ibang mga hangarin, maging ang mga pangarap din. Si Kiera ay nais na protektahan ang kagubatan at si Cholo ay nais na habulin ang mga magnanakaw. At ako, gusto ko maging isang siyentipiko at mag-imbento ng kakaibang bagay. Ang nagkakaiba rin sa atin ay ang ating pakiramdam. Kahit sa parehong sitwasyon, ay iba-iba ang ating nararamdaman. Hindi ko gusto ang maghintay sa pila. Ito'y nagpapalungkot sa akin.
Ramdam ko ang kaba at pawis sa aking katawan. Ako'y sobrang pasensyoso. Maaari akong manatili dito buong araw. Gusto ko maghintay kasama si Lily na laging may iba't ibang uri ng sombrero. Gusto namin magtsismisan ng konti at mag-enjoy sa aming mga kwentuhan. Pero kahit gaano tayo nagkakaiba, ay magkapareho tayo sa ibang bagay. Pareho tayong may puso na tumitibok ng malakas sa lahat ng damdamin. Kapag nagmamahal, tayo ay may mga pakpak. Kapag nagdadalamhati, umiiyak tayo ng luha. Lahat ng tao ay nagagalit minsan at lahat ay may takot. At kapag tayo'y takot o umiiyak ng pinakamalungkot na luha, ang ating pamilya ang pumapawi ng lahat ng lungkot at takot. Ang iba ay hahanap ng tahanan sa mainit na yakap ng kanilang ina. Ang iba'y tatawag sa kanilang ama upang labanan ang nakakadiri na mga insekto. Ang iba'y magbabasa ng Quran na may saya sa kanilang mukha. At para sa iba, sa Biblia ay may kapayapaan. Para sa mga walang mga magulang, isang kaibigan ang magiging kanilang katuwang, upang dalhin ng ngiti, tawanan, at isang araw na puno ng saya. Kaya't kahit ang ating balat ay dilaw, kayumanggi, itim o puti, o ang ating personalidad ay mahiyain, maingay, pasaway o magalang, at ang ating buhok ay kayumanggi, dilaw, buhol-buhol o kulot, ang lahat ng pagkakaiba ay tinatanggap sa mundong ito. Ikaw ba'y maligayang tinatanggap ang mundong ito? Kasi ako, mahal ko ang lahat tungkol sa akin. Ang pagtanggap ko sa aking sarili kung ano ako ang nagpapalaya sa akin. May pagmamalaki kong sinusuot ang aking salamin araw-araw, buong araw. Tinatanggap ko ang sarili ko at ang iba. Ang ating pagkakaiba ang nagpapalakas sa atin. Pinatnubayang pagsasanay, gawang aralin bilang 2. PPK chart o pahayag, patunay, katwiran. Sagutin ang tanong gamit ang PPK chart. Sa unang column ay nakasulat kung ano ang iyong gagawin at sa pangalawang column ay kumpletuhin ang pangungusap bilang sagot. Tanong, bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba? P. Pahayag. Isulat ang iyong sagot sa tanong. Dugtungan. Ang aking sagot sa tanong ay P. Patunay. Magbigay ng mga patunay mula sa sanaysay na nagpapatibay ng iyong sagot o pahayag para makumbinsi ang iba na tama ang iyong punto. Ang mga patunay mula sa sanaysay na sumusuporta sa aking sagot o pahayag ay ang sumusunod. Magbigay ng 3. K. Katwiran. Ipaliwanag kung bakit ang iyong mga patunay ay sumusuporta sa iyong sagot o pahayag. Ang iyong paliwanag ay dapat batay sa tama at wastong impormasyon mula sa sanaysay. Ang tanong ay naghahanap ng patlang at ang ibig sabihin nito ay patlang. Dugtungan mo. Ang aking nabanggit na patunay ay naaayon sa kung ano ang hinahanap ng tanong dahil patlang. Kaya bilang sagot sa tanong, patlang. Dugtungan mo ulit.
Rubrik sa pagmamarka, pamantayan, pahayag, patunay at katwiran. 2 puntos ay tanggap, 0 puntos naman hindi tanggap. Kaugnay na paksa bilang 2. Pagkilala sa ating tungkulin na igalang ang ating kapwa alinsunod sa mga karapatang pantao, hakbang tungo sa kultura ng pagkakapantay-pantay. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kung ano ang makasasama sa iyo, makakasama rin ito sa iyong kapwa. Kung ano ang makabubuti sa iyo, makabubuti rin ito sa kanya. Bakit nga ba, kaibigan? Sapagkat siya ay iyong kapwa-tao. Magkatulad ang inyong pagkatao bilang tao. Ito ang tunay na mensahe ng gintong aral o Golden Rule. Kinikilala nito ang karapatan ng bawat indibidwal sa paggalang ng kanyang kapwa. Hindi nga ba't ito rin ang utos ng Diyos sa tao? Sinabi niyang mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Matthew 22:39. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa dignidad na taglay sa lahat ng tao. Ano nga ba ang dignidad? Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kaniyang kapwa. Lahat ng tao, anuman ang kaniyang gulang, anyo, antas ng kalinangan at kakayahan ay may dignidad, sapagkat nilikha ng Diyos ang lahat ng tao ayon sa kaniyang kawangis. Ibig sabihin, ayon sa kanyang anyo, katangian at kakayahan. Sa makatuwid, ang dignidad ng tao ay nagmula sa Diyos, kaya't ito ay likha sa tao. Hindi ito nilikha ng lipunan at ito ay pangkalahatan. Ibig sabihin, taglay ng lahat ng tao. Dahil sa aking dignidad at karapatan, may tungkulin ang bawat tao na igalang ang kanyang kapwa tulad ng paggalang niya sa kanyang sarili. Ayon kay Professor Patrick Lee, ang dignidad ng tao ang pinagbabatayan kung bakit tungkulin ng bawat tao ang sumusunod. Una, igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. Ikalawa, isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Ikatlo, pakitunguhan ng kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. Paano ba natin maipapakita ang paggalang o pagrespeto sa ating kapwa? Ang respeto o paggalang ay isang mahalagang bahagi ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ay pagsasaalang-alang at pagpapahalaga sa karapatan, dignidad at damdamin ng ibang tao. Narito ang ilang mahalagang aspekto ng respeto. Una ay pagtanggap. Ang pagbibigay ng respeto ay nagsisimula sa pagtanggap sa iba kahit may mga pagkakaiba o hindi pagkakasundo. Ibinibigay nito ang halaga sa bawat isa bilang isang individual na may sariling pananaw at karanasan. Ikalawa ay paggalang. Ang respeto ay paggalang sa ibang tao. Ito ay nagpapakita ng mataas na pagtingin sa kanilang integridad at dignidad. Ang pagiging marangal sa pakikitungo sa iba ay naglalaman ng pagpapakita ng kagandahang asal at pagiging makatarungan. Ikatlo ay pag-unawa.
Ang respeto ay pag-unawa sa sitwasyon at damdamin ng iba. Ito ay pagsusuri at pakikipag-ugnayan sa kanilang karanasan at perspektiba ng bukas ang isipan. Ikaapat ay pagbibigay. Ang respeto ay naglalaman ng pagbibigay ng oras, pansin, at suporta sa iba. Ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao. Ikalima, hindi paglabag. Ang pagbibigay ng respeto ay kasama ang pangako na hindi lalabag sa karapatan at dignidad ng iba. Ito ay pag-iwas sa anumang uri ng pang-aapi, pananakit o pang-aabuso. Sa pangkalahatan, ang respeto ay nagbubuklod sa mga tao at nagpapalakas sa masalimuot na gawain ng pakikipag-ugnayan. Ito ay fundamental sa pagbuo ng magandang samahan at lipunan. Pagproseso ng pag-unawa, gawang aralin bilang 3. Isip, usap, sulat. Humanap ng kapareha, pag-usapan at isulat ang mga kaalamang naunawaan mo tungkol sa salitang dignidad at respeto. Kumpletuhin ang mga pangungusap sa loob ng bilog. Isulat din ang mga aspekto ng paggalang na iyong isasabuhay. Gawing gabay ang mga tanong sa loob ng kahon. Ang bawat tao ay may dignidad, kaya't nararapat na igalang anuman ang katayuan sa buhay. Isulat sa mga kasunod na kahon ang mga aspekto ng paggalang na iyong isasabuhay. Ano ang kahulugan ng dignidad at respeto? At bakit ang bawat tao ay nararapat sa paggalang at pagpapahalaga? Isulat ang iyong sagot sa loob ng bilog. Isulat sa mga kasunod na kahon ang mga aspekto ng paggalang sa kapwa. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 3. Mga paraan ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba. Ang pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa kabila ng pagkakaiba-iba ay isang hamon ngunit mahalagang layunin para sa lipunan. Sa pamamagitan lamang ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa gitna ng pagkakaiba-iba, tayo ay tunay na magiging matatag at magtutulungan tungo sa sama-samang pag-unlad. Narito ang ilang paraan kung paano ito maaaring makamit. Una ay edukasyon at kamalayan. Palawakin ang edukasyon at kamalayan hinggil sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay at kultura ng pagkakaiba-iba. Ang tamang impormasyon ay makatutulong sa pag-unawa, pagtanggap ng mga tao sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay. Ikalawa, makiisa sa pamahalaan sa pagpapatupad ng pantay-pantay na patakaran. Tumulong tayo sa pagpapatupad ng mga patakaran na naglalayong mapanatili ang pagkakapantay-pantay. Ito ay maaaring kasama ang anti-diskriminasyon na batas, pondo para sa mga proyektong naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga grupong nanganganib at iba pa.
Isaisip at isapuso natin ang paggalang sa karapatan ng lahat ng tao at maging bukas ang isip sa kagandahan ng pagkakaiba-iba. Ikatlo, pagtangkilik sa diversidad. Itaguyod ang pagtangkilik sa diversidad sa mga aspekto ng buhay tulad ng trabaho, edukasyon at kultura. Ang aktibong pagsusulong sa iba't ibang uri ng mga tao ay naglilikha ng mas malawak at mas bukas na komunidad. Ikaapat, inklusibong wika at komunikasyon. Pahalagahan ang paggamit ng inklusibong wika at komunikasyon upang hindi magdulot ng diskriminasyon o pagbibigay batas sa mga tao base sa kanilang katangian o pinagmulan. Ikalima, pampublikong kampanya. Tumulong sa pagpapatupad ng pampublikong kampanyang naglalayong mapalawak ang kaalaman at pag-unawa ng publiko hinggil sa pagkakapantay-pantay. Ang kampanyang ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng mga media, social media, infomercial, posters at iba pang plataporma upang makarating sa mas maraming tao. Ika-anim, partisipasyon at pakikilahok. Siguraduhin ang partisipasyon at pakikilahok ng lahat ng sektor ng lipunan sa pamamagitan ng aktibong pagtutok sa pagbuo ng mga desisyon. Mas maraming tao ang maaaring maging bahagi ng proseso at mas magkaroon ng boses. Ikapito, kasapi ang komunidad. Gagawing paksa ang pamayanan sa proseso ng paglikha ng mga solusyon para sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay. Ang kolektibong pagsisikap ng komunidad ay mas epektibo kaysa sa solusyon na ipinapataw mula sa labas. Ikawalo, kultura ng pagrespeto. Itaguyod ang kultura ng pagrespeto sa loob ng mga komunidad. Ang pagpapahalaga sa bawat isa, anuman ang kanilang pinagmulan o katangian, ay bumubuo ng mas malakas at mas makatarungan na lipunan. Ang mga hakbang na ito ay maaaring makatulong na lumikha ng mas masigla at pantay-pantay na lipunan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga tao. Mahalaga ang aktibong partisipasyon ng bawat isa upang maitaguyod ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng aspekto ng buhay. Pagproseso ng pag-unawa, gawang aralin bilang 4. Hamon hinuha. Humanap ng kapareha. Pag-usapan at isulat sa mga lobo kung ano ang mga naiisip ninyong tamang gawin. Pagkatapos, basahin at unawain ang mga importanteng konsepto tungkol sa mga paraan ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay na nakapaloob sa kahon. Edukasyon at kamalayan. Palawakin ang edukasyon at kamalayan hinggil sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay. Makiisa sa pagpapatupad ng pantay-pantay na patakaran. Tumulong sa pagpapatupad ng mga patakaran na naglalayong mapanatili ang pagkakapantay-pantay. Pagtangkilik sa diversidad. Itaguyod ang pagtangkilik sa diversidad sa mga aspekto ng buhay. At inklusibong wika at komunikasyon. Pahalagahan ang paggamit ng inklusibong wika at komunikasyon. Isulat ang aking gagawin. Pampublikong kampanya. Tutulong sa pagpapatupad ng pampublikong kampanyang magpalawak ang kaalaman at pag-unawa ng publiko hinggil sa pagkakapantay-pantay.
Partisipasyon at pakikilahok, sisiguraduhin ang partisipasyon at pakikilahok ng lahat ng sektor ng lipunan. Kasapi ang komunidad, gagawing paksa ang pamayanan sa proseso ng paglikha ng mga solusyon para sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay. Kultura ng pagrespeto, itaguyod ang kultura ng pagrespeto sa loob ng mga komunidad. At ang aking gagawin, isulat ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto, sagutan ang mahalagang tanong gamit ang larawan na pantulong. Punan lamang ang mga patlang ng angkop na salita sa loob ng kahon. Ano ang nagtutulak sa tao na kilalanin ang kaniyang mga karapatan at gawin ang kaniyang tungkulin na igalang ang kapwa? Narito ang mga pagpipilian. Igalang ang kapwa, mapayapang ugnayan, kilalanin ang karapatan, pagkakapantay-pantay, pagkakaiba-iba. Sagutan natin, mauunawaan ng mag-aaral na ang pagtanggap sa patlang sa gitna ng patlang ang nagtutulak sa tao na patlang at gawin ang tungkulin na patlang tungo sa patlang. Narito ang sagot. Mauunawaan ng mag-aaral na ang pagtanggap sa pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba ang nagtutulak sa tao na kilalanin ang karapatan at gawin ang tungkulin na igalang ang kapwa tungo sa mapayapang ugnayan. Pagninilay sa pagkatuto, suri-sarili. Suriin ang iyong sariling mga paraan o proseso ng pagkatuto sa paksang ito. Gamitin ang mga tanong sa loob ng kahon bilang gabay sa pagsagot. Tanungin mo ang iyong sarili. Nakinig ka ba sa iyong guro? Naitanong mo ba ang mga hindi nauunawaan? Nakipagpalitan ka ba ng ideya sa iyong mga kaklase? Ipaliwanag kung ano ang iyong mga natutuhan sa paksang ito. Ilista ang mga bagay na nagawa mo ng maayos at ilista rin ang mga bagay na pagbubutihin mo pa sa susunod. Pagsusulit, maraming pagpipilian. Basahin at unawain ng mabuti ang tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel. Una, ano ang layunin o prinsipyo ng pagkakapantay-pantay? A. Ang lahat ay may parehong halaga at karapatan. B. Ang iba ay nakakakuha ng nararapat sa kanila. C. Pagbibigay ng espesyal na karapatan sa ilang tao. O D. Pagbibigay pabor sa isang partikular na grupo. Ang sagot, letter A. Ang lahat ay may parehong halaga at karapatan. Ikalawa, ano ang kahulugan ng pantay-pantay base sa pahayag? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kung ano ang makakasama sa iyo, makasasama rin ito sa iyong kapwa. Kung ano ang makabubuti sa iyo, makabubuti rin ito sa kanya. A. Pabor sa isang partikular na grupo. B. Pagtangi sa pagkakapantay-pantay. C. Pagkakaroon ng pantay na karapatan ng bawat tao. D. Hindi pagkakaroon ng pantay na kakayahan at kaalaman ng bawat tao. Ang sagot ay letter C.
pagkakaroon ng pantay na karapatan ng bawat tao. Ikatlo, ano ang itinuturo ng gintong aral o golden rule ayon sa pahayag? Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. A. Gawin mo sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. B. Gawin mo sa lahat ang ayaw mong gawin sa iyo. C. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. O D. Huwag mong gawin sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. Ang sagot ay letter C. Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Ikaapat, ano ang nais iparating na mensahe ng mga pahayag sa banal na aklat? A. Huwag magmahalan. B. Ang kapwa-tao ay hindi mahalaga. C. Mahalin ang sarili ng higit sa lahat. O D. Mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Ang sagot ay letter D. Mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Ikalima, ano ang ibig sabihin ng dignidad? A. Hindi paggalang sa sarili. B. Taglay ng ilang tao lamang. C. Likas na pagpapahalaga ng tao sa sarili lamang. O D. Ang halaga at respeto na taglay ng bawat tao bilang isang nilalang. Ang tamang sagot ay letter D. Ang halaga at respeto na taglay ng bawat tao bilang isang nilalang. Ika-anim, bakit may dignidad ang tao? A. Dahil siya ay nilikha sa wangis ng Diyos. B. Dahil sa kanyang edad at kasarian lamang. C. Dahil sa kanyang yaman at antas ng edukasyon. O D. Dahil sa kanyang karanasan sa lipunan. Ang sagot ay letter A. Dahil siya ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ikapito, ano ang tungkulin ng bawat tao batay sa dignidad ng tao? A. Hindi pagsunod sa utos ng Diyos. B. Huwag igalang ang sarili at huwag intindihin ang kapwa. C. Igalang ang kapwa tulad ng paggalang sa sarili. D. Hindi mahalaga ang tungkulin ng bawat tao. Ang sagot, letter C. Igalang ang kapwa tulad ng paggalang sa sarili. Ikawalo, ayon kay Professor Patrick Lee, ano ang mga tungkulin na dapat gampanan ng bawat tao batay sa dignidad? A. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. B. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. C. Pakitunguhan ng kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. O D. Lahat ng nabanggit. Ang sagot, letter D. Lahat ng nabanggit. Ika-9, paano itataguyod ang pagkakapantay-pantay sa kabila ng pagkakaiba-iba? A. Pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa pagkakapantay-pantay at kultura ng pagkakaiba-iba. B. Pagpapatupad ng mga patakaran na naglalayong mapanatili ang pagkakapantay-pantay. C. Pagsusulong sa diversidad sa trabaho, edukasyon at kultura. O D. Lahat ng nabanggit. Ang sagot, letter D. Lahat ng nabanggit. Ika-10, bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba? A. Dahil ito ang nararapat. B. Dahil ito ang magpapalakas sa atin. C. Dahil ito ang nagpapasigla sa mundo. O D. Lahat ng nabanggit. Ang sagot, letter D. Lahat ng nabanggit.
Gawaing pantahanan o takdang aralin. Gumawa ng personal na panata tungo sa pagkakapantay-pantay. Ang aking panata, ako ay si, ang iyong pangalan, nangangakong itataguyod ang karapatang pantao at isusulong ang pagtanggap at paggalang sa pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa gitna ng pagkakaiba-iba tungo sa mapayapang ugnayan. Ako ay patuloy na nanunumpa na gagawin ko ang mga sumusunod na mga paraan ng paggalang sa aking kapwa. Magbigay ng 3. Kaawaan nawa ako ng Diyos, ang iyong lagda. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.